Kamusta pong muli mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong interview. I-interview po ni Sir Alvin kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, mga katambay, sa Netherlands. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Sinagot niya po ang issue, lalong-lalo po ang pinupukol po sa kanya na wala pong kakwenta-kwentang sinasabi po nilang failure daw po ang Vice President sa kanyang panunungkulan, lalong-lalo po sa DepEd. Siya na mismo ang sumagot, mga katambay. Pakinggan po natin ang interview ng Vice President sa mga issue pong binabato at pinupukol sa kanya. Ito po ang ating Vice President. Umpisahan na po natin. Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko para sa kung kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room. Doon sa loob, nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito?
Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ano ito, parang ano daw, kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. These features from Robinhood Gold are Yan po mga tambay, ano yun lang po natin, may commercial, ayan po. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayoko pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Maba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na.
Yan po mga tambay. Totoo po yung sinabi ng Vice President. Sino po failure? Di ba sila? Una-una, amoy alak ka, napakaaga. Alas 10 pa lang na umaga, 10:30, lasing ka na. Pambihirang buhay yan. Kaya nga sinasabi ng Vice President, di naman daw niya nakikita umiinom ng whiskey. Pero champagne, o sinasabing mga wine, champagne, o red wine, ay umiinom po ang Pangulo. Pero yung whiskey, syempre po, Vice President, galing po sa party, umano. Hindi po ba? Wala pa halos tulog. Dahil party-party muna. Baka po ang ginagawa ng Pangulo ay nag-party-party muna nung gabi. Kaya po yung amoy ng alak ay hindi po basta-basta mawawala. Yung sinasabi may hangover pa. Ganyan po katindi sila magtrabaho. At yung sinasabi ng Vice President, sino ang failure? Ayaw mo nga paalisin bilang DepEd Secretary dahil alam mo na ang Vice President ay napakagaling manungkulan at magtrabaho bilang isang lingkod bayan. Di po ba? Hinihiling pa ni BBM na wag umalis at inooperan pa ng posisyon. Yan po ba sasabihin failure ng tinatawag na garbage in, garbage out ng attack dog ng palasyo? Failure daw po. Samantalang pinipilit hanggat maaari ay wag umalis sa posisyon at inoperan pa ang Vice President. Kahit anong posisyon, kung may gusto siya, ay ibibigay pa ng Pangulo na amoy alak sa napakaaga. Alas 10 pa lang na umaga, lasing na, amoy alak na. Unbelievable. Yan po ang klase po ng liderato ng binagawang Pilipinas. Kaya nga po nagkakandaleche-leche ang ating bansa, lalo-lalo po sa korupsyon at sa pamumulitika. Kung ikaw ay matalinong tao, tama po yung sinabi ng Vice President. Hindi mo na kailangan mag-isip na ikaw ay mag-resign. Nagtatrabaho ka ng maayos at matino sa gobyerno. Binabakbakan ka at pilit ka nilang ini-impeach. Di ba? 2023 pa lang, umuugong na siya i-impeach ng House of Representatives. At ito po yung nagkatotoo. Hindi po ba? Tapos ngayon, ang Pangulo ay gustong-gustong makipagtrabaho pa at maging ang Vice President ay sinasabing unit team. At pati ang suporta ng Vice President ay hinihingi pa rin para sa midterm election na siya ay tulungan para manalo ang kanyang alyansa. Ibang klase po, no? Samantalang gusto mong impeach ang Vice President at ng iyong pisan ng Kamara ng House of Representatives at ginamitan pa ito ayon kay Congressman Toby Tiangco ng hindi bababa sa 150 million para sa mga pumirma ng impeachment sa Vice President. At kauna-unahan pang pumirma, yung kanyang panganay na anak na si Sandro Marcos. Hindi po ba katarantaduhan at kawalang hiyaan at mga demonyo umano ang mga nakaisip at para pong bangag mag-isip umano. Yung Vice President na walang layunin para sa bansa kung hindi maayos ang bansa at maiayos ang ating bansa, lalong-lalo ang problema ng bansa ay matugunan. Ang layunin ng Vice President, pero ang layunin naman po ng kanyang sinamahan na unit team ay pang sariling interest lang po yata. Ang mga demonyo na nagpakademonyo po ang mga politiko dahil sa kapangyarihan. Ang pagiging greedy. Hindi po ba? Kaya po ang Vice President, wala po siyang pinagsisisihan na siya po ay nag-resign. Ang pinagsisisihan lang po ng Vice President ay nang siya ay mabudol. Nabudol po siya ng kanyang sinamahan. Bakit po? Hindi po ba? Yung ginawa pong pabor ng Vice President at ng pamilya Duterte at lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte na ipalibing ang kanilang ama. Ano po ang napala ng pamilya Duterte, ng Vice President? Pabagsakin siya, pati ang kanyang buhay ay nanganganib, umano, at ang kanyang ama ay pinakidnap sa kabila ng ipinalibing pa ang ama nila sa libingan ng mga bayani. Pero ang ginawa naman po sa kanyang tatay, ipatapon na parang hayop na hindi nakakuha ng due process sa ating bansa, sa ating hustisya, sa ating Korte Suprema, sa ating korte. Wala. Ganyan po, kawawalang hiya sila umano.
mga kababayan. Ganyan po ang ugali nila. Dahil nga maaga pa lang lasing na, bangag na sa alak, maaga pa lang. At whiskey, amoy whiskey. Mga kababayan, yan po mga kababayan ang sinagot po ng ating Vice President. Sino po ba ang failure? Meron po bang failure na kinukuhanan at hinihingan mo ng napakaraming pabor? Dahil alam mo na kung paano maglingkod ang Vice President. Alam na alam po ni BBM kung anong klaseng Vice President at anong klaseng politiko si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po lahat ng pabor ay hinihingi ni BBM para po hindi siya layasan ng isang VP Sara. Kaya malinaw na po ang lahat. Sino ang tunay na failure? Yung maaga pa lang ay bangag na sa alak, lasing na sa alak, o yung isang Vice President na nagtatrabaho ng maayos at matino para ang bansa ay maiayos at masolusyonan ang mga problema ng bansa. Pero yung binigyan mo ng mandato na Commander-in-Chief, maaga pa lang ay bangag na sa alak. Ang tanong ni Kamanong, sa alak lang kaya bangag ito? O pati sa pulburon at coke ay bangag din ito? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan, ang sagot po ng ating Vice President sa sinasabi po ng attack dog ng garbage in, garbage out na sinasabi ng Vice President na failure daw po ang Vice President. Samantalang yung kanyang amo, maaga pa lang ay bangag na sa alak, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga magsusubscribe pa po. Thank you po sa inyo. At siyempre po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya at tulong. Thank you po. Shoutout po sa inyong po mga pakape. At sinamahan nyo pa ng gatas. Thank you po. Shoutout po, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at syempre po yung dasal at panalangin po natin ay wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, mailayo po siya sa kapahamakan at lalong-lalo po sa kanya po mga biyahe, maingatan po siya. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at malayo rin po at ilayo rin po sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga babayan sa mga dasal at tayo rin po, ganun din po, mag-ingat po tayo at magdasal mga babayan na tayo po ay mailigtas sa kapahamakan. Thank you po sa muli. Ingat po. Bye-bye.